Estela Sensasyon, isang babaeng nangarap yumaman pero paano siya yayaman kung kulang siya sa edukasyon? Paano kung tinupad agad ng destiny ang kanyang hiling? Sa kasagsagan ng pangingista niya sa ilog ay makahuli siya ng isang malaadonis sa gwapo. Susulitin ba niya ang pagkakataon para mapalapit sa estranghero dahil gusto niya malaman lahat kung bakit ito matalino? Walang kamalay-malay si Estela na ang kinupkup niya at inalagaan ay isa palang bilyonaryo. Si Estela na kaya ang magpapalambot sa pihikang puso ng binatang si Gian ang babago ng ugali niyang pagkamainitin at suplado? Sabi nila ang mayayaman ay makapagbibigay ng kaginhawaan sa buhay pero bakit ang hirap niyang mahalin? Mahirap nga pero yayaman ka naman sa pagmamahal. Isang bakasyong hindi mahalilimutan. Isang kahangahangang pagtatampok at pambihirang karanasan ang kanilang matitikman. Titibok ang kanilang mga puso sa unang pagkakataon. Marami mang balakid ang dumating sa kanilang pagsasama, makakayanan kaya nilang harapin kung pamilya at dignidad na ang nakasalalay? Sumakay sa biyahe ng kanilang pag-ibig, Journey of Love, ongoing series. Humor, drama, action, mystery, thriller, romance, fantasy, adventure. Enjoy and have fun. I hope you like it. Nag-crash ang sinasakyang jet plane ng isang bachelor billionaire at nawawala ang kanyang katawan. Libangan ko at ng aking kapatid na babae ang mamingwit sa ilog. Yuhu! Mga isda! Magsilabasan na kayo, heto na ang aking pain, ang gumagalaw at fresh na uod galit sa puwet ni Valentin. Ate naman, wala akong uod sa tiyan, no? Anong wala? Kain ka ng kain, hindi ka naman tumataba. Teka, Valentin, gumana ang mga pain natin. Ang bigat ng nahuli ko. Pinagtulungan ko at ng aking kapatid hilahin ang lambat. Napahiga pa kami sa lupa ng aming itong nahila pataas. Nang akin itong binuksan, nakita ko ang napakagwapong nilalang. At punit-punit nitong kasuotan, pumaibaba ang tingin ko sa kanyang balakang, sumentro ang mata ko sa gitna. Napunit ang kanyang pants, nakasilip ang kanyang talong. Sigaw ko ng malakas, first time kong makakita ng ganyan. Namumula na ang mga ugat ko sa mata dahil hindi ko maisara ang aking mga mata. Tinakpan ni Valentin ang kanyang talong ng maliit na dahon. Gosh, patay na ba siya? Ninenervous kong sabi. Ate, mouth to mouth mo siya para makahinga. Payo ng aking kapatid. Ayaw ko nga. Kinuha ko na lang ang bomba ng aking flat na bisikleta. Sa katuloy-tuloy kong binomba ang bunganga ng lalaki. Ayun, naibuga niya ang tubig sa baga niya pero kaagad din itong nawalan ng malay. Ate, dalihin muna natin siya sa ating bahay. Ano? Ayoko nga. Nang biglang nagising siya at hinawakan ang braso ko. Please help me. Pagmamakaawa niya. Galing siya sa loob ng ilog, baka naman engkanto siya o di kaya namang serenong walang buntot. Kay gwapo namang syoko ito, hindi naman siya mukhang palaka. Nagdududa ako baka killer siya o kaya naman magnanakaw, rapist kaya. Masubukan nga, grab me. Kinuha niya ang isang kamay ko sa kanya malambot na hinalikan. Nagblush ang pisngi ko sa kauminit ng husto. Ngumiti siya ng malaanghel na para akong nililipad sa ere. Ang amo ng kanyang mga mata para gawin niya ang binibintang ko. Tinanong ko siya kung ano pangalan niya pero nag-iisip pa siya ng malalim. Ang aga naman niya mag-ulyanin. Wala daw siyang maalala. Maalaala mo kaya? Pasigaw ko sa kanya. Pero wala talaga akong maalala. Basta kailangan ko ng tulong. Banayad niyang salita. Okay, tumira ka muna sa bahay namin hanggang sa may maalala ka kasi malayo ang bahay namin sa Kabihasnan, wala pa kaming sasakyan. Sumama ang lalaki pa uwi sa aming bahay. Sumusunod-sunod ito sa aming likuran. Nagulat si Papi at Mami nang nakita nilang nag-uwi kami ng lalaki sa bahay. Nakita nila ang punit na damit ng lalaki kaya napagkamalan nila itong pulubi. Pero nang maigi nilang tinitigan at inukutan ang lalaki, ay napahanga si Mami. Ngayon lang siya nakakita ng maskulado at saksakan ng gwapo. Estela, Valentin, anong ginawa niyo sa lalaking to? Ginahasan niyo ba ang lalaking to? Pagkabigla ni Mami. Mami, kilabutan naman kayo. Hindi ko kayang manamantala ng lalaki. Alam mo namang hindi ako mahilig dyan. Kahit makalaglag panty ang gwapo niya, hindi ko pa rin siya pagnanasahan. Oh, kahit itaga mo pa sa bato? Patutsada ni Valentin. Kahit itaga pa sa bato ang mukha ni Valentin.
Oh, wag naman ate. Sige na nga, naniniwala na ako. Takot si Valentin. Kung ayaw nilang maniwala na nahuli namin ang lalaki sa loob ng ilog, edi wag. Oo, wala pa akong boyfriend pero wala sa estado ko ang manggahasa ng lalaki. I'm not desperate, no? Eh. Hindi pumayag si Mami at Papi na itira namin ang lalaki sa aming bahay. Kaya binugaw nila ang lalaki at itinaboy palabas. Pero naawa si Valentin kaya pinatuloy niya ang lalaki sa kwadra sa kulungan ng mga baka. Gabi nang nagsusulat ako ng story sa aking kwarto. Isa akong freelance writer at gumagawa ng novel. Nang biglang narinig ko ang atungal ng baka sa kwadra. Tulog na ng mga sandali ang aking pamilya nang sinilip ko ang lalaki sa kwadra. Nakatakip ang tenga nito dahil naiingayan ito sa baka. Nanganganak na pala ang alaga naming baka. Naawa ako sa lalaki kahit gustuhin niyang matulog ay di niya magawa. Papapasukin kita sa bahay pero mangako kang wala kang gagawing masama. Tugon ko sa lalaki. Tumango ang lalaki sabay wink ng dalawa niyang mata. Wow, nagbablush na naman ako. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay umaalingasaw ang kanyang baho. Suot niya pa rin ang kanyang punit at gusgusing damit. Inahatid ko ang lalaki sa banyo, ngunit nakatulala lamang siya. Hindi niya alam gamitin ang tabo, kaya ginawa niya, ininom niya ang laman ng tubig sa tabo. Teka, hindi ang baso na pwedeng inumin. Ano ba naman iyan? Pati pagligo sa sarili ay nakalimutan niya? You make puno-puno na tabo like this, waterfalls falling down out of your mind, okay? Hindi ko matagalan ang masangsang na amoy niya, kaya iniwan ko na siya para maligo mag-isa. Kadiri! Hinintay ko matapos ang pagligo niya. Pagbukas niya ng pinto, napakalinis na niyang tignan. Parang nagsisisi ako na inapi ko siya. Mukha siyang artista na pwedeng itulohin at ang yaman ng itsura niya mukhang mamahalin. Pero di ko pwedeng mahalin. Di ko alam kung saang lupalop siya galing at alam ko seaman siya kaya galing ang lalaki sa tubig. Saan ako matutulog? Nagkamot siya ng ulo bago magtanong. Andito ka na rin sa kwarto ko, dito ka na matulog kasi baka magalit si Papi at Mami kapag nalaman nilang pinapasok kita. Naglapag ako ng banik sa baba ng aking kama. Dito ka na matulog sa baba. Tumingin ang lalaki sa aking kama, mukhang gusto niya ng malambot na higaan. Ano ba naman ito, nakikitulog na lang choosy pa? Ako ang amo ngayon at walang bed spacer na bakante, kaya dyan ka muna sa sahig, maraming space. Wala kang renta kaya dyan ka sa baba matulog. Ang batas, wala kang gagalawin sa parte ng katawan ko, kundi lagot ka sa tatay ko. May batuta yun, bodyguard yun dati. Sabay halinghing ng lalaki. Tinatawanan mo ba tatay ko? Hindi po, sabi niya sabay pikit ng lalaki. Tumalikod ako sa kanya at nakatagilid sa kama. Hindi mapakali ang lalaki sa baba ng sahig. Galaw-gaw niya, kumakaluskus pa siya. Naiingayan ako dahil hindi niya mahanap-hanap ang pwesto ng pagtulog niya. Baka naghahanap ng romansa itong lalaking to. Bigla kong niyakap ang aking sarili. Hindi ako mayaman pero ang privacy ko sa aking baba ang natitirang kayamanan ko. Nakapadlak ito sa taong totoo kong mamahalin. Pero nang sinilip ko ang lalaki sa baba, minamasahe niya ang likod niya. Masakit lang pala katawan niya dahil matigas ang sahig na hinigaan niya. Dahil sa maawain ako kaya pinashare ko ang malambot kong kama. Naglagay ako ng mga harang na unan sa pagitan namin. Mga 4th floor ang taas ng pinagpatong-patong na unan para hindi siya matuksong tignan ako. Hating gabi meron akong mannerism o nakaugalian tuwing gabi gusto kong nakadapang natutulog at may unan sa aking ilalim. Habang natutulog ako ay gumagapang ako pataas sa unan at dumapa sa tuktok nito ngunit nalaglag ako sa unan kaya bumagsak ako sa dibdib ng lalaki. Kabilugan ng buwan. Napakalamig ng panahon na balot ako ng lagim. Gusto ko siyang patayin dahil hindi man lang niya ako ginising. Tulog mantika ako, mahirap gisingin. Umaga na, nagsisitilaok na ang mga manok. Nang naramdaman ko na masakit ang hinaharap kong katawan, napahawak ako sa aking higaan. Bakit? Ang tigas na ng unan. Unti-unting umangat ang aking ulo pataas. Nakadapa ako't nakaharap sa kanya. Sumigaw ako ng malakas sakto sa mukha ng lalaki. Napatakip siya ng ilong. Tila nabahuan sa hininga ko dahil bagong gising. Bastos ka! Nagsusumigaw kong damdamin. In-explain niya lahat kung paano ako napadpad at gumapang papunta sa kanya. Parang malabato sa tigas ang kanyang mga muscle. Aray, hinilot ko katawan ko. Dahil masakit. Lagi akong nagbabanyo. Siya, nagtitiis umihi sa arinola.
Kaming dalawa lang ng lalaki sa bahay. Nasa bukid ang aking mga magulang tapos si Valentin ay pumasok sa eskwela. Naka-turn on ang radyo sa kubeta nang umiindak ako sa sayaw habang naliligo. Hindi ko na malaya na nahulog ang sabon sa sahig at hindi ko sinasadyang maapakan na dulas ang aking talampakan. Bumagsak at tumalbog ang puwet ko sa semento. Aray! Balakang ko! Nataranta ang lalaki kaya pinasok niya ako sa kubeta. Teka, wag kang papasok! Pero nagpumilit itong pumasok. Sinabi ng pumikit ka! Nangingiyak na sigaw ko. Pipikit ako tapos bubuhatin kita. Pahintulot ng lalaki. Pumikit nga siya tapos kinapaka pa ang katawan ko. Plak! Sabay sipat ko sa kanyang palad dahil nahawakan niya ang walang malay kong dibdib. Nataranta siya at nag-alala ng labis kaya binuhat niya ako papunta sa aking kama, binalot niya ako ng tuwalya, pinadapa ako ng lalaki saka minasahe ang maladram kong puwet. Tumatahol ako sa sakit. Sa susunod, wag ka nang makulit, Estela. Sambit ng lalaki. Totoo ba ito? Tinawag niya ako sa aking pangalan? Kinilig ako at nakiliti. Lumawak ang ngiti ko sa aking labi. Ang hinay at lambing ng pagkakasalita niya. Pero samantalang siya, wala man lang akong mabigay na pangalan niya. Nag-isip ako ng malalim kung ano pwedeng ipangalan sa thoughtful na lalaking ito. Nakaharap kami sa isa't isa habang nakaupo sa kama. Dapat ang ipangalan ko sa'yo mala fairy tale kasi mukha kang prinsipe. Pero hindi ako masyadong nanonood ng Disney movie kaya hindi ko alam ang pangalan ng mga lalaking karakter. Ang tanging alam ko lang si Beauty and the Beast. Hindi ka naman pwede maging beauty, hindi ka naman mukhang bading. O beast, hindi ka naman mukhang halimaw. Actually, isa kang beautiful monster. Bakit kaya pumipitik ang looban ng aking puso? Kinakabahan. Parang may nagkakarerang kabayo. Napatingin ako sa bakat na shirt niya, malalongganisa ang braso niya. Ganda ng pagkakatirintas, mukhang gusto nitong sumabog sa damit niya. Dahil sa maskulado ka at matipunong lalaki, Bruno Mars, gusto mo? Pero sa palagay ko, hindi ka marunong kumanta kaya hindi mo mabibigyan ng justice si Bruno Mars. Erase! Nabablangko ang utak ko tuwing kaharap kita, hindi ako makapag-isip ng matino. Nangingibabaw ang gigil ko parang gusto kitang kagatin. Wait, behave, Estela. Ano bang nasabi mo? Baka isipin niya, aso ka na may rabies dahil tululawi ka sa kanya. Conservative ka, di ba? Bigla kong sinara ang hita ko dahil nakabuka ka ito sa harapan niya. Close your padlock. Gigil at pigil, Estela. Bulong ko sa sarili. Blanco na lang pangalan mo kasi total wala kang maalala dahil blanco ang isipan mo. At nabablanko na rin talaga utak ko sa kakaisip sa'yo. Sa kakaisip sa pangalan mo. Sisihin mo pa ako kapag nakaalala ka na. Kahit anong pangalan magugustuhan ko kasi ikaw ang tagapagligtas ko. Sabay wink ng dalawa niyang mata. Cute-cute naman niya, showing his puppy eyes. Tanda ko, tagapagligtas niya pala ako dahil binomba ko ng bisikleta ang bunganga niya nung bandang nalunod siya. Nasa kusina kami ni Blancong isip, tinuturuan ko siyang magluto. Madali lang siyang matuto dahil ako ang nagturo. Wala siyang pakeme-keme o walang kaartihan kahit natatalsikan ng mantika ang mukha niya. Kahit siguro kumukulong tubig pa ang mapunta sa mukha niya, ang tatag niya, well, wag naman sana, ayaw ko malapnos ang mabalahibong balat niya. Naku, andyan na sina Mami at Papi galing trabaho. Walang mataguan si Blanco kaya pinayuko ko na lang siya at tinakpan ng tela ang katawan niya. Nagulat ako, may bisita si Mami at Papi. Isang napakatabang lalaki. Mukhang sumo wrestler ata to. Inupuan niya si Blanco. Napagkamalan ng sumo wrestler na upuan si Blanco dahil sa telang nakatakip sa kanya. Nabigatan si Blanco at bumigay ang katawan dahil sa bigat ng dambuhalang pasan-pasan niya. Naipit siya ng sumo wrestler at napasubsob sila sa sahig. Lagot, nahuli nila si Blanco na narito sa bahay. Mami, Papi, maawa kayo. Mayroon pala siyang amnesia kaya hindi niya alam ang pupuntahan niya. Nagpapanggap lang yan para makalibre ng tirahan at babae. Kayo ni Valentin ay delikado kung makikitulog siya dito sa bahay. Kahit gwapo siya, may panlalaking pangangailangan din yan. Babala ni Papi sa akin. Papi, kahit sa kulungan ng baka na lang siya tumira. Dagdag ni Valentin. Nagkaroon ng ilaw ang utak ni Papi. Sumindi ang bumbilya ng ideya niya. May balak siya kay Blanco. Gagamitin ni Papi ang katawan niya. Hindi upang pagsamantalahan, kundi upang alilain ang inosenteng si Blanco. Nag-iigib ito ng tubig at nagpapaligo sa mga baka. Nagigising siya ng maaga upang magluto at maghanda ng pagkain para sa aming lahat. Naglalaba din siya para kay Papi.
Naghuhugas ng pagkarami-raming pinggan tuwing may bisita sina Mami at Papi. Naglilinis sa buo naming bakuran at buong kabahayan. Nagkukumpuni ng kahit ano. Maraming pinapagawa si Papi at pinapahirapan niya si Blanco ng walang kabuluhan. Wala si Mami at Papi, si Valentina sa field trip sa school. Tinapos ko na rin ang sinusulat kong novel. Nang napagmasdan ko sa bintana ang pawis na si Blanco. Naglalagari siya ng kahoy. Nag-abala akong magtimpla ng juice para sa kanya. Inalapag ko ito malapit sa mesa niya. Mamahinga ka muna, mukhang pagod ka na. Tumutulo na ang mamahaling kristal sa balat mo. Pinagpapawisan ka na, Blanco. Sabay punas ko sa kanya ng tuwalya ko. Napaatras ako nang dumidikit at lumalapit si maskuladong gwapo. Kailangan ko ng pangtanggal pagod, wika niya. Napasandal ang likod ko sa pader at kinulong niya ako sa kanyang kamay. Wow, dinadaan niya ako sa santong paspasan. Halikan niya ata niya ako. Nakapikit ako ng mariin nang biglang naalala ko nakalimutan kong mag-toothbrush. Kumain pa ako ng tuyo. Sayang naman kung mababahuan ang loob ng bunganga niya at mangamoy ang malapusong labi niya. Tinigil ko ang aming tangkang paghahalikan at dinala ko na lamang siya sa aking kwarto. Estela, sigurado ka sa gagawin natin? Pag-aalinlangan ni Blanco. Oo, kaya dumapa ka na at sasakay na ako. Talikod ka na po. Di ba sabi mo kailangan mo ng pantanggal pagod? Kaya mamasahihin ko ang likod mo para guminhawa ka naman, no? Sabay ngiti ko ng matamis sa kanya. Nakatulog si Blanco sa aking malambot na kama. Naalala ko sa sapsaban nga pala siya natutulog kasama ang mga baka. Kawawa naman, mukha talaga siyang napagod sa mga gawain. Tinapik-tapik ko ang aking pisngi nang magising sa katotohanan. Aray! Totoo nga, hindi ako nananaginip lang. Nagbadyang tumulo ng luha ang gilid ng mata ko. He's real! Heaven is real! Dahil natagpuan ko na ang paraiso ng buhay ko, parang may umaawit na mga anghel sa puso ko. Ang saya, ang sarap lang sa pakiramdam kasi nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa lalaki. Hinuli siya ng aking lambat mula sa ilog dahil nakalaan siya para sa akin. Tuwing umiinit ang ulo ko at ang supla-suplada ko, napapakalma niya ako. Dati ayaw ko sa mga lalaki dahil karamihan sa kanila barumbado. Sabi ni Papi, makapag-asawa lang ako ng mayaman, solve na ang problema namin. Pero kung manloloko, makasarili at babaero lang naman ay wag na, magsisikap na lang ako para sa sarili ko. Pangarap kong yumaman at magkaroon ng masayang pamilya. Pero sa piling ng lalaking to parang kontento na ako. Tinabihan ko si Blanco at tinaas ko ang isang braso niya saka ako umunan sa dibdib niya. Nakatulog kami ng may pagmamahal sa isa't isa. Umaalingaw-ngaw ang mga aso. Gabi nang nananaginip si Blanco, naalala niya ang sinapit niyang trahedya sa jet plane. Umuungol siya at pinagpapawisan ng malamig. Naulirat siya at nagising mula sa kanyang bangungot. Sa isang iglap lang, nagbalik na ang lahat ng kanyang alaala. Tumingin ito sa kanyang tagiliran, nakita niya akong natutulog sa kanyang tabi. Niyakap niya ako ng mahigpit saka hinalikan sa noo. Nagising ako sa lakas ng sigaw ni Mami at Papi. Binuhusan nila kami ni Blanco ng tubig sa kama. Mami, bakit ang panghi ng tubig? Arinolang may lamang wiwi ang binuhos ni Mami sa amin. Estela, bakit mo pinapasok ang lalaki sa kwarto mo? Anong ginawa niyo? Sabay sapo ni Mami sa kanyang ulo. Si Papi kinuha niya si Blanco at kanya itong binugbog. Kahit mas malaki katawan ni Blanco ay tinanggap niya pa rin ang mga suntok ni Papi. Hanggang sa kinuha ni Papi ang batuta niya saka pinukpok kay Blanco. Pagkatapos kitang patirahin at pakainin, sasamantalahin mo ang kahinaan ng aming anak. Papi, tama na. Huwag niyo siyang saktan. Ako ang mas nasasaktan sa ginagawa niyo. Ano? May nangyari ba sa inyo? Nanggigit-git sa galit si Papi. Kung may nangyari, edi sana Eva at Adan na kami ngayon. Papi, may damit pa kami, hindi pa kami nagkakasala. Ah, ganon. Hihintayin mo pang may gawin siya. Sabay palo ni Papi sa aking puwet ng batuta niya. Papaalisin ni Papi si Blanco. Papi, mahal ko siya. Sambit ko. Ngumiti at umaliwalas ang mukha ni Blanco. Naninikip ang dibdib ni Mami. Nagpaliwanag at nangaral si Papi. Anak, malaki ang pangarap ko sa iyo. Tapos sisirain ng lalaking ito, ni hindi mo alam kung saan galing tong ungas na to. Mas mahirap pa siya sa daga, ni wala siyang kapera-pera sa bulsa niya. Walang gamit, nakikihiram ng salawal ko at palamunin pa. Walang maidudulot ang lalaking to sa'yo. Papakainin ka lang niya sa konsumisyon. Busog naman ako sa kaligayahan kapag kasama ko siya.
Pinamili ako ni Papi kung pamilya o ang lalaki. Papi, wag naman kayong ganyan. Anak niyo pa rin ako. Wag niyo akong itakwil. Tumangis ng luha ang aking mga mata at pisngi. Lumapit sa akin ang bugbog saradong si Blanco. Babalikan kita, huwag kang mag-alala. Sabay haplos niya sa aking pisngi at puna sa aking lumuluhang mga mata. Pero paano ka? Hindi mo alam kung saan ka pupunta? May amnesia ka, di ba? Takang tanong ko habang patuloy ang aking pagluha. Nakakaalala na ako, Estela. Sabay halik niya sa aking labi. Pinigil kami ni Papi kaya smack lang sa lips ang naging first kiss ko. Tumatakbo si Blanco palayo, para kung pinakawalan ang pinakamalaking isda at pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Si Blanco? Nabablanco ang isip ko dahil sa halik niya. Hindi ko alam kung kailan ko pa siya ulit makikita. Sabay himas ko sa aking basang labi. Natuluan ng sipon at luha. 1 year later. Isang taon na ang nakakaraan nang umalis ang pinakamamahal kong si Blanco. Sa isang taong yon, tumila na ang mga nagdaang bagyo at sumibol na rin ang mga maliliit na halaman, pati nga mga buntis ng anak na rin. Pero hindi pa rin dumarating si Blanco. Hinintay ko siya at umasa ako. Mukhang ihahasa ko na lang sa paderang mukha ko para magasgas na at magkasugat. Tanga-tanga ko. Wala man lang ako naiwang remembrance sa gwapong lalaki, maski litrato walang nakatago. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang mapang-akit na mukha niya at nakakagigil na katawan niya. Ang mga bakas ng ngiti niya ang unti-unting bumubuhay sa sabik kong damdamin. It really feels good tuwing kasama ko siya. Sayang, first love ko siya na udlot pa. Nasa Maynila kami ngayon dahil sa desisyon ni Papi at Mami. Dahil siguro para hindi ko madatnan ang pagbabalik ni Blanco sa dati naming bahay. Kulang! Nakukulangan ako sa romansa na ginagawa mong novel! Panigaw ni Terror Boss. Patok ngayon sa mga babasahin ng mga sensual scene para sa mga adults. Ginawa mo namang katatawanan! Kesyo nahulog yung brief ng lalaki dahil nakakita siya ng magandang babae. What the fuck? Kulang ka kasi sa karagdagang kaalaman, dapat maranasan mo muna. Sabay tapik ni Boss sa aking balikat at ngumiti siya ng nakakaloko. Pinalo ko ang ulo ni Boss ng magazine at tumakbo na ako palayo. Manyakis na yon? Balak pa akong tsansingan? Hay naku, buntong hininga ko. Paano na yan? Wala na akong trabaho. Ganito pala sa Maynila, marami akong karibal pagdating sa trabaho. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ang mga pangarap ko. Sa ginawa kong pagpalo sa ulo ng aking boss ay tinaboy niya ako na parang baboy. Wala na ako sa publishing company at ngayon naghahanap ako ng trabaho. Sa ngayon may trabaho na akong bago. Trabaho ko parang doktor. Di nagkakalayo sa tunog ng janitor. In short, I am a janitor. Well, hindi basta-basta ang janitor lang dahil nagtatrabaho ako sa pinakamayamang gusali sa buong mundo. Sinunggaban ko ito sa kahilingan ng pamilya ko para may pambayad kami sa lahat ng gastusin at may makain sa pang-araw-araw. Wow! Pagpasok ko sa gusali, namamangha ako sa linis at kintab ng sahig. Parang gawa sa salamin, kita ang maganda kong face. Bakit kailangan pa nila ng janitor ang linis-linis na ng gusali? Well, tinignan lang nila aura ko. Tanggap na ako agad, sabay abot nila sa akin ng basahan. Nagpupunas ako ng mga kabinet nang biglang kinabahan ako. Ano kayang pakiramdam ito? Napalingon ako sa dumadaang lalaki sa harap ko. Habang nagpupunas ako ay dumating ang manager at di sinasadyang napunasan ko ang mukha niya ng basahan dahil sa kakatitig ko sa lalaking dumadaan. Ang familiar ng mukha niya, kagilas-gilas tignan. Nakasuit siya ng formal at ang tindig niya ay tulad sa sundalong makisig. Kinakabagan yata ako sa kaba nang mapalingon siya ng kaunti. Ang mga mata na iyon ay tulad kay Blanco. Parang matapang siya tignan ngayon. Hindi na siya lalambot-lambot. Hindi niya ako pinansin. Nang nakaalis na siya palayo, ay nakatulala pa rin ako habang pinagsasabihan ng manager. Tila nabingi ako at wala na akong marinig dahil tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Nang natauhan ako, napagtanto ko na si Blanco ang lalaking yon. Hinabol ko ang lalaki palabas ng gusali ngunit sumakay ito sa kotse. Kotse na kaya yun? So mayaman siya. Gosh, wag mo sabihin siya ang may-ari ng gusali. Napatingin ako sa taas ng gusali, nakalagay GNSOWL Company. Naalala ko, tinawag siya ng driver sa kanyang pangalan, Sir Gian. Bati ng driver at tagapagmana ng kumpanya. Aba, Ginoo, bilyonaryo siya.
Malalim ang iniisip ko at lumilipad ang utak ko. Napadpad ata sa kabilang mundo. Dahil hindi ko namalayan, naglalakad na pala ako sa gitna ng kalsada. Beep! Busina ng kotse. Ano ka ba? Magpapakamatay ka ba? May sumigaw. Paglingon ko, nakita ko si Blanco na ngayon ay Gian pala. Blanco! Tumulo ng luha ang aking mga mata at tumakbo ako para yakapin siya. Namiss ko ito. Sabay higpit ko sa pagyakap sa kanya. Tila nasasakal siya dahil sa pag-ipit ko ng aking balikat sa kanyang leeg nang may bumabang babae sa kanyang kotse. Gian, sino siya? Mahinhin sabi ng babae. Bakit hindi ka dumating? Bakit hindi mo ako hinanap? Namuti na ang mga mata ko sa kakahintay pero di ka pa rin dumadating. Lagi ako nasa ilog. Lagi akong umiiyak. Kulang na lang. Bumaha ang ilog sa dami ng nailuha ko. Alam mo naman mahal kita eh. Di ba sabi mo ako ang tagapagligtas mo? Nakalimutan mo na ba iyon? Inalagaan kita noon. Gusto ko alagaan mo rin ako ngayon. May kasama siyang babae. At ikakasal na raw siya dito. Pinagpalit na niya ako. Siguro mas mahal niya ang babaeng iyon. Dahil ba mas formal siya at desente? Mas maganda kaysa sa akin? Mas mahinhin siya at mabait? Ako ganito lang ako. Walang may pagmamalaki. Sabay palo ko sa aking puso. Hindi niya ba naiisip ang mga alaala namin? Parang ang saya namin dati. Nakaalala lang siya, kinalimutan niya ako. Wala siyang utang na loob. Naniwala ako na mahal niya ako. Nangarap ako sa piling niya. Unti-unting natudurog ang puso ko. Ganyan pala kapag first love. Tama nga ang pananaw ko sa mayayaman. Pare-pareho silang manloloko at hindi nakokontento sa iisang babae. Sinira ni Blanco ang pagtitiwala ko. Nakakita ako ng bahay aliwan. Hindi nightclub, kundi candy bar. Akala ko may candy dito. Puro maduming tubig binibigay nila sa akin. Tapos ang mahal pa ng sinisingil nila. Pagewang-gewang akong naglalakad na parang kumikembot dahil first time kong malasing ng todo. Nahihilo ako. Palabas na ako ng bar para umuwi. Naiwan ko ang isang sandal ko sa bar, pinulot ito ng malaprinsipeng Ginoo. Malabo ang paningin ko. Kailangan ko na yata ng salamin sa mata. Si Gian pala ito. Napagkamalan ko siya yung manager ko sa trabaho. Nasukahan ko siya ng di sinasadya. Kinarga ako ng lalaking si Gian at dinala pa uwi sa aming bahay. Tuluyan ako nakaidlip habang kinakarga niya. Kumakatok na si Gian sa aming bahay, pinagbuksan siya ni Papi. Laking gulat nila nang si Gian ay nagpakita. Lumuwa ang kanilang mata. Gian, iho, kamusta ka na? Bati ni Papi kay Gian. Namiss ka namin! Welcome back! Sabay na wika ng aking pamilya. Welcome back daw? Baka don't come back. Oh, napano ang anak namin? Gulat at nag-aalalang sambit ni na Mami at Papi. Nalasing siya kaya dinala ko siya dito. Matikas na tinig ni Gian. Nakatulog na ang anak namin. Kamot sa ulo ni Papi. Parang kuliglig sa bukid yung paghilik ko. Kakahiya. Sanay na ako sa kanya noon pa. Sambit ni Gian sabay titig niya sa bunganga kong tululaway, mala waterfalls ang agos at nakataas pa ang armpit ko habang buhat-buhat niya. Enjoy na enjoy yata ang anak namin sa iyo. Gusto niyang magpabuhat. Pangiting sabi ng mag-asawa kong magulang. Mabait na sina Papi at Mami kay Gian dahil nalaman nilang mayaman na ang dati nilang inaapi at inaalila noon. Biglang lumuhod si Papi. Sorry Gian kung naging masama trato ko sa iyo kung alam ko lang na bilyonaryo ka. Siguradong huhut-hutan ka namin, huhusayan pa namin ang pakikitungo sa iyo. Huwag kang maghihiganti sa amin iho, Sir Don Boss Leader Master. Sabay samba ni Papi sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob alang-alang kay Estela. Mahinahong boses ni Gian. Bumulong si Papi kay Mami. Mukhang may pag-asa pa ang anak natin sa kanya. Nasaan ang kwarto ni Estela? Tanong ni Gian na hinahanap ang kwarto ko. Mapang-akit naman ang anak natin, nagmana sa ina. Mapang-akit naman ang anak natin, nagmana sa ina. Ikinawit ni Mami ang kanyang tenga at naniwala siya kay Papi. Mukhang bibigay si Gian at magkakaroon na tayo ng bonggang manugang. Nakakalokong sambit ni Papi. Paano kung hindi niya panagutan si Estela? Usisa ni Mami. Oo nga, sabay palo ni Mami kay Papi. E di sa anak niya siguro, may sustento ang magiging apo natin. Maambunan pa tayo ng grasa, este grasya. Hagikik ni Papi.
Tatay talaga. Parang dati isinusukan niyo si kuya. Tapos ngayon sinusubo niyo ulit yung sinukahan niyo. Lumitaw si Valentin. Nakakawalang gana naman sinabi mo. Huwag kang maingay, baka mawalan si Gian ng gana sa ate mo. Shh! Pabulong ni Papi kay Valentin. SPG ito for adults only. Hindi na kayo adults. Senior na kayo. Banat ni Valentin. Dahan-dahan at maingat na pinahiga ako ni Gian sa kama. Di ko na malayan, nakabuka ka ang aking hita. Pilit na isinasara ni Gian. Lumapit siya sa akin, napagkamalan ko siyang unan. Nananaginip akong nagsasalita. Gian, ang sexy-sexy mo. Akin ka na lang. Sana babae ka na lang para liligawan na kita. Nagkaroon ng kulay ang labi ni Gian at lumawak ang ngiti. Ganitong ganito noong mga gabing niyayakap ko siya ng mahigpit. Napangisi ako noong naaalala ko ang mga sandaling inaalagaan niya ako. Nablangko man ang isip ko noon, siya naman ang nagbigay ng unang alaala na hindi ko makakalimutan at masasayang pangyayari sa aking isipan. Siya ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ang pagmamahal niya ay walang katumbas na halaga. Unti-unti kong dinadampi ang aking mga labi sa tulog na si Estela. Nagising siya at nagulat. Eat, bulaga! Oops, teka lang, kanina pa ako gising. Kala mo may iisahan mo ko? Wais na ito. Yung halik mo sobrang tagal na, kaysa noon smack lang. Inurasan ko yan. Time out. Bumaba kami ni Gian mula sa hagdan. Nabigla kami nang may nagpasabog na konfeti. Mami, Papi, anong okasyon? Tinatanong pa ba yun? Magdidiwang tayo dahil nagkaroon na ng laman ang tiyan mo, anak. Sabay haplos at dinig ni Mami sa aking tiyan. Mami, wala pa akong kinakain, hindi ako nakapag-breakfast. Kumakalam ang sigmura ko. Ang sakit ng tiyan ko. Nagpasabog ako ng masamang hangin. Sorry, tao lang. Polluted na sila. Si Gian di mapigilang tumawa. Masaya daw akong kasama. Sana daw di magwakas ang oras. Akala nila may namagitan sa amin ng mga oras na magkasama kami. Huwag mong itago, malalaman din namin yan. Walang sikretong di nabubunyag. May utak talaga parents ko. Saan kaya nila nabasa yun? Hindi naman sila nagbabasa. Hilig lang nila magkalat ng balita. Nga pala anak, may dumating ditong babae kanina. Hinahanap ka niya. Sinabi namin busy kayo ni Gian sa kwarto dahil pinapaligaya niya anak namin. Busy sa paggawa ng baby. Tapos umiyak na siya at tumakbo palayo. Sino ba yun? Pagtataka ng aking magulang. Hindi maipinta ang mukha ni Gian. Dumukot si Gian sa kanyang bulsa at inabot niya sa akin ang isang tseke. Ano to, binabayaran mo ko? Ano ako bayaran? Pagkatapos nangyari kagabi, pagkatapos mo akong halikan, wala lang yun sa'yo? Name your price. Blanco ang tseke. Ilagay mo lang kung magkano ang gusto mo. Sabay abot ni Gian sa akin ng blank check. Mabilis ko itong pinunit sa harap niya. Stupid ka ba? Sabi mo sa akin kagabi hindi ako kayang tumbasan ng halaga. Akala ko mahalaga ako sa'yo pero bakit ganito pinapakita mo? Umaatikabong galit ko. Naawa daw siya sa babae. Estela, sana maintindihan mo si Fiona may karamdaman. Baka ikamatay niya kapag nawala ako sa tabi niya. So mas okay na ako yung mamatay sa inggit. Para akong nabuhusan ng mainit at kumukulong tubig sa ulo ko. At parang sinasaksak ng puso ko ng kutsilyo dahil sa sinabi niya. Nagbigay siya ulit ng tseke, nagkakahalagang 1 billion. Pinunit ko ulit ito sa harapan niya at dinampot naman ni na Mami at Papi. Anak, bakit mo pinunit? Mawawakasan na ang paghihirap natin kapag tinanggap mo ang tseke. Dinidikit-dikit nila Mami at Papi ang tseke na parang puzzle at kumuha pa sila ng glue. Linisan ako ni Gian. Iyan ang nakahiligan niyang gawin, ang mang-iwan. 5 buwan na ang nakakalipas at nabalitaan kong na-ospital yung babaeng si Fiona. Dahil sa aksidente sa pagmamaneho, patay na siya. Nakita ko si Gian na patawid ng kalsada, sinalubong ko siya. Ngunit hindi ko nakita ang padaang sasakyan sa aking tagiliran kaya tumakbo si Gian para itulak ako. At siya ang nabundol ng truck. Gian! Sigaw ko ng may luha. Estela, niligtas kita dahil niligtas mo rin ako noon. Salamat sa pangalawang buhay na nakasama kita. Ang buhay ko ay hiram lang sa taas at dinugtungan lang para makilala pa kita. Salamat sa mga memories at pag-ibig, baon ko hanggang sa kabilang buhay. Nahihirapang hingalo ni Gian. Unti-unting nahulog ang kamay niya mula sa aking pisngi at tuluyan na niyang pinikit ang kanyang mga mata. Napanganga ako at lumabas ang malakas na hiyaw. Gian!
Yakap-yakap ko ang walang buhay na si Gian sa aking bisig habang patuloy ang aking pagtangis. Gusto ko siyang iligtas kaya hinihipan ko ang bunganga niya para makahinga siya. Gian, wag mo akong iwan. Taranta ko. Para akong sira na binubuhay ang patay. Plano ko pa naman mag-propose sa kanya at maging asawa niya. Maging tatay ng mga anak ko. Hindi pa nag-uumpisa, balo na ako. 2 years later. Congratulations, Miss Estella. Your book is so magnetic. Malakas ang kapit sa mga readers. Our company will publish your book as soon as possible. Thank you, sir. Sabay hila ko sa kurbata ng boss ko. Ayun, nasakal tuloy siya. Nadala lang ako sa saya, sir. Sorry. Nakakatakot ka pala ma-excite. Nakakapatay ka ng tao. Pabirong banat ni boss. Gumawa ako ng story ko tungkol sa talambuhay ko. Non-fiction category pero di ko akalain kakagatin ng mga readers kahit na malungkot ang ending. Gian, para sa'yo to kung nasaan ka man. Ang naranasan ko at mga pinagdaanan ay masasabi kong pinakamalaking achievement ko sa buhay dahil natupad ko ang aking mga pangarap, isa na akong sikat na writer. Char-char! Sana nga magtuloy-tuloy na. Finding Mr. Right or Finding Nemo. Love is like a fish caught in the sea. You have to wait. But if you caught a golden fish, you have to let go. It's not selfish you have to be a janitor fish to become a starfish. Gets mo? Ako hindi. Joke lang po. Humor kasi with romance. Sana nagustuhan nyo ang ending.